Your holy name alone, O God, be lifted up in this place. Thank you so much, for you are the King of kings and you are the Lord of lords. Thank you so much, Father, because you are our great Savior. You are our great Master by sending your Son, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for being with us today. Thank you, God, for the lives of every man and woman, Father God, that you brought in this place to worship you. Lord, as we come to you boldly, we ask your forgiveness that whatever sin you can see in our lives, oh God, cleanse us with your holy blood. And right now, Lord, clothe unto us the robe of righteousness, and bless, oh Father, heart God, everyone who seek first your kingdom and your righteousness, as you promise, God, that all these things shall be added unto them. Lord Jesus, protect all our brethren who are still on their way here. I also pray, Father God, that bless all the JA1 worship services all over the world in this very day. Thank you so much, Father God, and your name again be glorified. To God be the glory in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. Could you please, okay, you may be seated, and everybody, let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. J1 Culture, sabay-sabay natin bigkasin. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. Praise the Lord. I just want to welcome every one of you. And of course, I want to welcome and introduce to you my friends who came from all the way from America. And it's been a long time friend of mine. And he will be the speaker in the second service. Okay. And together with my new friend, could you please stand up, guys? Okay. Apostle Doug Healy, praise the Lord, and Brother Mike, praise God, praise the Lord. Apostle Doug Healy will be the speaker in the second service, and it would be great if you guys listen to him, okay? And they came here for a business, because these guys are businessmen, blessed businessmen in United States. So they came here to share the blessings that they are enjoying. All right? So maybe actually tomorrow evening around 7 o'clock, there will be a seminar. And if you are interested for the business, you can come over here at the new lobby. All right. And of course, thank God, I just want to let you know that one of the candidate for board member is also here. And you know his face, especially for all of you from Batangas City. And his name is no other than Vic Cantos. Tumayo ka, kapatid? Okay? Yan po si, ang tawag sa kanya ay Vic Cantos, at mamaya magbibigay po siya ng kanya pong pamaypay, which is may kilala niyo po siya doon sa kanya pong pamaypay na yan. Hindi ko lang po napagsabay na ibigay dyan sa inyo dahil po nauna po ang pamaypay ni
ang ating pong gobernador na si J. Ilagan Manalo. Amen? Praise God. Siya po yung ating pong gobernador. Amen? And I just want to let you know that Brother Vic, which is the board member, Vic Cantos, ay kapatid po niya yung dati nating pastor, si Pastor Shelo. Okay, and of course, he's helping some of our churches dito po sa Batangas. Kaya thank you, Bukal. Enjoy the power of God. Okay, enjoy the blessings of the Lord. Palapakan natin, Lord, sa buhay po ni Bukal Vic Cantos. Now, we have a wonderful testimony. 2 testimony today. You will be surprised. Alam niyo bakit masusurprise kayo? This last week, we conducted a healing crusade dito. At isa po doon sa napakaraming pinagaling ng Diyos ay magpapatotoo. Okay. And unang magpapatotoo po dito ay kilala nyo na rin po ito, pero grabe po ang miracles ng Panginoon. Okay? And by the way, bago ko po siya tawagin, narito rin po yung ating pong pastor ng J1 Auckland, si Pastor Mel, at saka si Sister Marisa. Tumayo nga rin kayong dalawang mag-asawa. Ayan, humarap kayo sa kanila. Siya po ang pastor po natin sa Auckland, New Zealand. Praise God. Okay, ang unang magpapatotoo, dalawang magte-testify. I just want to let you know that truly our God is alive. All right? So may I call on Josiah, Brother Josiah Plata, who experienced divine healing. It's really amazing. Okay, Josiah. Good morning, Anointed Family. Ako po si Josiah Plata and this is my testimony. Lumaki po ako sa isang pamilya na naniniwala kay Lord. Weekly umaattend ng church, sana'y makakita ng mga gumagaling at lumalaya na instantly dahil sa kapangyarihan ng Lord. And then on 2016, pinaranas niya ako ng isang pagsubok, dumaan sa proseso at sa biyaya ng Lord na lampasan ito. Until 2 weeks ago, habang ako'y nagtatrabaho, biglang sumakit yung tiyan ko na hindi mawala-wala. Dinala ako sa emergency room at tinurukan ng iba't ibang gamot at painkiller at ginawa ng CT scan hanggang sa ma-confirm ng doktor na nagkaroon daw ako ng 2 bato. Isang bato na nakabara sa common bile duct at isang bato na nasa gallbladder. Ayon sa mga doktor, kailangan ko ma-admit kasi hindi mawala yung sakit kahit tinuturukan nila ako ng mga painkiller. And then sabi nila, priority daw is kailangan muna nilang alisin yung nakabarang bato sa bile duct through ARCP procedure. Magpapasok sila ng flexible tube na may camera sa aking bibig para kunin yung nakabarang bato sa bile duct. At after 24 hours, ooperahan at aalisin naman yung buong gallbladder para sa bato doon sa apdo. During this time, pray ako ng pray, Lord, gusto ko naman pong maranasan yung instant miracle mo. Lagi lang ako nakakakita nito nung bata pa ako. Pero this time, Lord, ako naman po. Pinadaan mo ako dati noong 2016 sa isang proseso. Naniniwala ako na miracle din yun kasi hindi naman lahat gumagaling. Kaya ang paggaling sa sakit kahit dumaan ka sa proseso ay milagro din. Pero this time, Lord, gusto ko naman po instant miracle. Then I ask prayer sa mga mentor ko. Una, kay Pastor Pau. Tumawag siya sa akin. And na-realize ko, kapag nga pala ikaw ay nasa isang pagsubok, yung akala mo minsan, ang lakas na ng faith mo, minsan, manghihina ka din at malilimutan mo pang samantala yung mga promises ng Lord na pinanghahawakan mo. Sa prayer ni Pastor Pau, sinabi niya na, hindi aalisin niya ang gallbladder mo. Hindi yan pwede, Josiah. And in the name of Jesus, we forbid it and we only allow ang kapangyarihan ng Lord. Muling lumakas ang spirit ko and na-remind ako na, oo nga pala, Lord, mas makapangyarihan ka sa lahat at iba kang kumilos kaysa sa napag-aralan ng siyensya. Sa science kasi, walang ibang way para mawala ang bato kundi through operation. And then, Bishop called me kahit siya ay nasa mission sa ibang bansa. Bishop prayed na, dineclare niya na tinutunaw ko na lahat ng bato na nasa iyo. And lagi niyang pinaulit-ulit na no fear, Josiah, no fear. Praise God, we have mentors and kaya mahalaga na ma-involve tayo sa anointed group.
And then I opened my Bible. Habang inaayos na ng hospital yung admitting room ko, God instantly gave me Psalms 28. This chapter is about rejoicing in God's prayer. Nag-strike sa akin yung sa verse 2. Sabi sa verse 2, hear the voice of my supplications when I cry to you. When I lift my hands toward your holy sanctuary, do not take me away with the wicked. Sabi sa verse 5, they do not regard the works of the Lord nor the operation of His hands. Yung palang mga wicked people, nire-regard nila yung kayang gawin ni Lord. Hindi man literal na nag-oopera si Lord sa verse na to, pero yung naging rema sa akin dito sa verse 5, Lord, in the operation of your hand, dun ako aasa. Kaya ngayon pa lang, Lord, naniniwala ako na in the Spirit, ikaw na ang nag-opera at nag-alis ng mga bato ko. Then kinabukasan, bago magsimula yung first procedure, habang nasa endoscopic room ako, nagbiro yung doktor sa akin. Sabi niya, oh, parang di ka na madilaw nawala na ata Pabiro niyang sinabi kasi imposible daw mangyari yon. Pero sa isip ko, Dok, magugulat ka. May ginawa na si Lord at pinagaling na niya ako. Pinatulog nila ako at natapos yung procedure. Pagising ko, after ilang oras, nandun na ako sa kwarto ko, sabi nung doktor, wala yung batong nakita kahapon sa CT scan. Sabi niya, baka nalaglag na ito o sumama sa dumi mo. Ang nakita lang namin ay mga fragmented and signs of passage of stones. Ibig sabihin ng fragmented, nadurog. So tamang-tama po sa prayer ni Bishop, nadurog na lahat ng mga bato. And sabi doon, may passage of stones. Meron daw bakas na may mga nagpass na stones. Kaya pinalaki na lang namin yung bile duct mo at nilinis. Sabi ko, Dok, paano nangyari yon? In the span of 24 hours. Sa CT scan, may nakabara, ngayon wala na. Sabi nila, hindi daw nila alam, pero possible, nalaglag na lang siya ng kusa. Praise God sa first miracle, wala nang nakabarang bato. And then kinabukasan, ayon sa kanilang procedure, ay ooperahan na at alisin na yung gallbladder para naman dun sa batong nandun sa gallbladder. Delikado daw yon kasi maaaring malaglag at bumara na naman. Maaaring sumakit na naman yung tiyan ko, maaaring bumara na naman sa bile duct, kaya dapat alisin agad kinabukasan. Pinaghanda na ako sa operation, pinagbihis na ako ng lab gown, and nakaready na ako pumunta sa operating room. Until dumating yung nurse, sabi nung nurse, Sir, hindi na daw po tuloy yung operation mo. Sabi ko po, Sir, hindi na daw tuloy si Doc na lang yung mag-e-explain. Sabi ko sa isip ko, praise God, Lord, ito na yon, may papatunayan ka. Until dumating yung doctor, sabi niya, Mr. Plata, hindi natin pwedeng ituloy yung operation mo kasi may mataas sa dugo mo, yung tinatawag nilang live phase. Normal naman na tumaas yung live phase after your first procedure. Kasi maaaring nadali or nagalaw yung pancreas, it means pagpaga yung live phase mo, pag mataas yung live phase mo, paga yung pancreas mo. At kapag paga yung pancreas, dapat magpahinga ka muna at least 6 weeks bago ka operahan. So pwede ka na munang umuwi kinabukasan, sabi ng doktor. Sa isip-isip ko, sige lang Dok, magpapatest ako ng sarili ko pag uwi ko kasi naniniwala na ako, wala na rin yung batong nasa gallbladder. Gumawa lang si Lord ng way para ma-delay kasi baka hindi na kasi nila, sa tingin ko, baka hindi naman na nila i-check ulit yung stones bago operahan kasi fresh pa yung CT scan. And then 3 days ago lang, nagpa-ultrasound ako sa Manila at kinabukasan naman dito sa Batangas para to make sure, para may comparison. And praise God, lumabas yung result, wala na silang batong nakita. Even yung pancreas na pagapa daw ay normal naman. Tunay talaga ang kampangyarihan niya. Thank you, Lord, kasi naranasan ko yung instant miracle na alam kong totoo. Lastly, remind ako ng Lord sa verse na Matthew 8 verse 17. Sabi doon, this fulfilled the word of the Lord through prophet Isaiah who said, He took our sickness and removed our diseases. If pala tayo ay may takot na maaring, yes, gumaling ka na, pero sabi ng doktor, pwedeng bumalik yung sakit mo, pwedeng bumalik yung, example, yung bato, or pwedeng nagka-cancer ka before, pwedeng bumalik yung cancer mo, or pwedeng nagkaroon ka ng depression, pero pwede yung bumalik. Alam mo, maganda kay Lord, sabi niya, I took your sickness and remove your diseases. Pag pala si Lord, hindi niya lang inaalis yung sakit mo, kinukuha pa niya. At pag si Lord ang kumuha ng sakit, hindi na ito babalik. Praise God po, to God be the glory, sa Kanya lang po ang papuri at pasasalamat. The Lord bless you. Hindi niya nabanggit. Pagkatapos po nung kami nandun sa Amerika,
Di pinag-pray namin. Ang sabi ko, tinutunaw ko and I powdered it into dust with the hammer of God, ang bato na nasa bile duct mo in Jesus' name. After nang durugin yon through prayers, yun po ang sinabi nga niya, wala nang nakitang bato sa kanyang bile duct. Then after that, pag uwi namin, I think 3 days, dito po naman sa office, nagpa-pray para po hindi na matuloy po yung operasyon ng kanya pong pagtanggal ng kidney. Dahil sa yung kanya pong abdo. Ngayon, then pinag-pray natin, dinurog uli yung mga bato na yon sa pamamagitan ng prayers. Praise the Lord. Noong pong Friday, siya po'y nagpa-ultrasound. Then, sa Manila at saka dito sa Lipa, nagulat po ang doktor na wala na yung bato sa kanya pong abdo. Praise God. Kaya sabi ko, Josiah, for the glory of God, mag-testify ka. Amen? So our God is a miracle-working God. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, I want to call Eugene. Nasaan si Eugene? Si Eugene po ay meron naman, siya po ay na-deliverance naman kahapon. Nung nakaraang pong linggo, which is, I think, Thursday po yun. Bigyan siya ng microphone, please. Okay. At siya po ay magpapatotoo kung paano siya pinalaya ng ating Diyos na buhay. Isa po siyang medtech at siya po ay nag-work kay Brother Wenz dito sa Batangas Laboratory. All right. Eugene, it's time for your testimony. All right? Praise the Lord. Gandang umaga po sa inyo lahat. Iyak ako. Let me take this for 5 minutes kasi before ako umakyat dito sa ni Pastor Gary, next week na daw ako. Pero sabi ko, Pastor, ngayon na kasi excited po akong ikwento sa inyo yung story ko for just 5 minutes kasi pinagaling po ako ni Jesus for just 5 to 10 minutes na although 11 months ko po din nadala lahat ng burdens ko sa buhay. Last June 2024 po, diagnosed po ako na my left breast po ay may cyst. Subalveolar po siya, sa ilalim po siya ng nipple. So medyo delikado po siya, hindi po siya pwedeng galawin. Then sabi ng doktor, after 6 months balik ako. After 6 months po, New Year's Eve, before New Year's Eve, nagpa-ultrasound po ako. Medyo hindi po maganda kasi both meron na po siya. Then marami po siyang lymph nodes hanggang kilikili ko na, malalaki na po siya. So, wala na. Hindi ko na alam. So, antay ulit after 6 months daw ulit. Tapos, March 16 po, nagkaroon naman ako ng Bell's palsy. Kita po na lahat dito na talagang tagilid yung mukha ko. Talagang pangit. Ang pangit ko po talaga. Pangit po talaga. Nagpapatherapy po ako. So, naggagamot. So, medyo mahal yung gamot. Kaya hindi ko na rin siya masyadong binili. Then iba talaga yung katawan ko, nanginginig pag iniinom ko siya, hindi pwede kasi may work ako, hindi ako pwedeng humiga na lang. So, nagte-therapy ako. Yung therapy, baliwala. Hindi siya nagfa-function. So, one of these days, I think April 3 yun, may tinanong ako kay Tita Connie, kasi they are my friends po. Napakwento ako ng kaunti kung ano yung nangyayari sa akin kasi kinumusta niya ako. So, she told me na in-invite niya ako dito na may healing and deliverance, ganyan-ganyan. So, that time hindi ako pinilit ni tita na, sige na, ganyan-ganyan, hindi. So, parang may will na talagang makarating ako dito na hindi po alam talaga ng mga work ko kahit si Sir Wenz po. Na boss ko hindi niya alam, nagulat na lang siya na nandito ako. That time po talaga, ganun pala. Talagang pag may calling na sa'yo, hihingin mo na lang na siya na lang yung gusto mong kausap. So dinala ako dito ni Lord. Walang ibang nagdala sa akin dito kasi kahit pilitin or pasanin ako ni tita kung ayaw ko talaga eh. Dinala talaga ako dito ni Lord para ipakita sa akin na talagang siya ay buhay, na talagang kahit wala ka na, andyan siya para sa iyo. Yun po, and that's my story. And kahapon po, nagpa-ultrasound ako na nandun pa rin yung takot ko kasi baka mamaya may tira. Kasi sa dami po nung lymph nodes, iba-iba yung size. May malaki, may maliit.
na hindi ko po alam. So, alam niyo po, nung inu-ultrasound ako, yung doktor napagod na, umupo siya. Minom siya ng tubig kasi di siya maniwala. 2 ultrasound ko, palala ng palala. Inulit niya ulit yung scan kahapon, inulit niya. Sabi niya sa akin, ma'am, pero that time po na inu-ultrasound ako, nagpre-pray ako, natuto ako mag-pray na sabi ko, Lord, bigay mo lang sa akin na walang-wala na. I will now born again. Yun po. Negative na po, wala na po, clear na clear. Parang hindi daw po ako nanggaling sa kahit anong cyst. Thank you po. Praise the Lord. All right. At sabi mo, may Bell's palsy ka rin. Okay. Now, how's your face? Yung mukha mo? 100% po. Hallelujah. So, nawala ang kanyang Bell's palsy. Nawala din po yung kanya pong? Hindi, ano nawalang breast? Kamunti ka na po wala. Kamunti ka na mawala yung breast niya dahil ooperahan. Pero tinanggal ng Lord yung cyst sa kanya pong breast. You know what? Dahil si Eugene, siya po pala ay sinumpa ng isang tao. Okay? She is being cursed by someone. It's a witchcraft spirit. And what happened was, okay, kinas out natin yung mga espiritu na yon. Tapos, mayroon pong sapi siya na isa pong na-aksidente, na isa pong lalaki ba yon? Na isang batang lalaki. Okay? Na yun na nag-cause ng, nung sumapi po yun na nag-cause ng Bell's palsy niya. At purihin po ang Diyos na buhay. Ito na ngayon, matapos pa maalis yung mga masasamang espiritu, pinalaya ng Diyos si Eugene. You are blessed, anak. Keep testifying what God's goodness. At maging sa lahat na nanonood ngayon sa buong mundo, ito po ang mga patutuo, si Josiah, si Eugene, pinagaling sila ng Diyos na buhay. The God who we are serving dito po sa J1 Church is alive. Amen? God richly bless you. Amen. Palapakan mo rin natin si Lord. Grabe ang Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kasunod na ako. Praise God. Imagine, ang Bell's palsy po, yan po ay hindi po basta-basta gumagaling. Marami na akong pinag-pray na ganyan na Bell's palsy. Ang karga lang po nila ay mga kaluluwa ng mga taong namatay na nabulag. Ipikit nyo yung isa nyong mata. Kumano kaya? Ipikit lang yung isang mata. Di ka balik, tabingin na yung mukha nyo. Ganun na kaagad. Tama. Iyan po. Ilan na po yung pinag-pray kong ganyan na may Bell's palsy. Nung pinag-pray ko, may sumapi po na mga binulag na tao. Kaya yung kaluluwa na pumasok sa tao, okay, na namatay sa pagkabulag, nagmamanifest din sa katawan nila. Purihin ang Diyos dahil ang Diyos natin ay Diyos na manggagamot. Amen? Palapakan natin si Lord. Okay, and before na mag-communion po tayo, ang topic po natin ngayon, mga minamahal, ay patungkol po ito sa pagpapatuloy, and it will continue. Ayan, yan po ang ating pong topic ngayon. It will continue. Okay, ano yung it will continue? This is all about the miracles of the Lord. I've been born again for 46 years or 47 years. 19 years old ako na born again. And I'm now 62 years old. Okay? Mula noon, napatunayan ko na ang Diyos ay buhay. I prove to myself that the God whom I'm serving is alive. Why? First, He changed my life from being a drug user and being a drug pusher and being a drunkard at lahat ng mga bisyo ay nasa akin, all kinds of vices. And He proved to me that He is alive. Bakit? Pinagaling din niya po ako. I'm so skinny then. Almost every day, mayroon po akong sakit. It may be because of
the vices. Now, nung na-born again ako, ito yung pinakita ng Lord sa akin. Nung ako po yung na-born again, pinakita ng Diyos sa akin yung kanyang mga himala. That's why I fall in love with the Lord in serving Him, and I keep testifying to the whole world that the God whom I'm serving, He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the God of Peter and Paul, and He is the God who continuously demonstrating His awesome power to all people. Kaya ngayon, in the book of Acts chapter 5 verse 12 says, the apostle performed many miracles and wonders among people. In Tagalog, maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng maraming mga tao. Kaya doon po sa mga nakaraang mga deliverance dito, nasaksihan ng mga tao kung paano nagpapagaling ang ating Diyos na buhay. Now, if God can heal your disease, He can also save your soul. Kaya niyang iligtas ang iyong kaluluwa. As I keep telling all of you guys, na the real person is not your body. The real person is no other than the soul. The soul. Alam niyo ba kung bakit? Nung ang Diyos ay kumuha ng putik, tingnan niyo mabuti ha, sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 7. Kumuha ang Diyos ng alabok. He formed the human being from the dust. Then He breathed into each nostril and became a living person. Sa Tagalog ay nagkaroon ito ng buhay. So, naging buhay na kaluluwa sa ibang translation. So, doon mo makikita ang tao ay kaluluwa. Sabi mo sa iyong katabi, kaluluwa ka. And you as a soul, you are living in your physical body made from the dust. Nakatira tayo sa katawang ito, naggawa sa putik o kaya'y alikabok. That's why, ang tunay na tao ay kaluluwa. Now, the soul is our five senses. It has the five senses, kaya may pakiramdam po ang ating pong mga katawan dahil sa kaluluwa. Once na tinanggal ng Diyos ang breath of life, then this body will go back to dust dahil wala na siyang buhay. Yung kaluluwa naman ang pupunta sa langit. O kaya'y ang kaluluwa ay pupunta sa impyerno, sa Hades. Now, habang nandito tayo sa mundo, we are living in this body that we need to take care. This body is our house. Sabi natin, house. This is the temple of our soul. So, take care of your body. Sabi sa katabi, take care of your body. Okay, now, ang katawan natin ngayon, ginagamit ito ng Diyos para ipatotoo sa mga tao that God is alive. The real healer of our body is no other than the Lord Jesus Christ. Are you with me? Now, many Christians today are witnessing and experiencing extraordinary manifestation of God's power through signs and wonders and miracles. Nung na-born again ka, you experience the mighty power of the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit is in you. Then, because of that, you minister people. Nagsasabi ka sa maraming mga tao na ang Diyos ay buhay, and you are praying for people, and the Lord our God is working in you and working through you. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan mo at pamamagitan ko sa buhay ng ibang tao. Kaya ang sabi ngayon ng John chapter 4 verse 12 to 14 says, this passage implies that the power to perform miraculous signs,
would not cease with Jesus. Why? This is what he said. Greater things you will do because I'll go now to my Father who is in heaven. Tingnan niyo po sa Tagalog, pagkatanda niyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa aking amang sumasalangit. So, the purpose why Jesus Christ go back to His Heavenly Father in heaven, it's because you and me who are born-again Christian as His disciples, we will be the one to continue His earthly mission. Everybody say earthly mission. So every born-again Christian will receive power from the Holy Spirit so that we will be the one to continue the power to bless other people, to heal people, and even to be a blessing to many people. Intindihan ba ninyo? Okay, kaya nga, magpapatuloy. So, the Lord Jesus Christ started this. Pagkatapos nun, He transferred this to His disciples. Then Jesus Christ went back to heaven. Then, we will continue this kind of ministry. Kaya, ikaw at ako, nung ikina-born again, you are not an ordinary person anymore. But you are extraordinary. It's because you have the power of the Holy Spirit. Ano ang proof? Josiah, we prayed even by phone and it works. Nagmanifest ang healing. Then he went to my office and asked for prayer. Ano nangyari? Then the Lord performed miracles in his life. Eugene is a living testimony. Nawala ang kanyang bukol sa kanyang pong breast. Praise the Lord. At ang sabi niya, muntik na mawala ang kanyang breast dahil po sa operasyon. Pero praise the Lord, when God performed miracles in her life, praise God, she is now the living testimony. She is even crying for joy. It's because she experienced the mighty power of the Holy Spirit. Say hallelujah. Please understand this. We are not serving an ordinary God. We are not serving Diyos-Diyosan na nabibili sa palengke o nabibili sa kalsada na inilalako ng iba. God is a spirit and you must worship Him in the spirit and in the truth. So, the purpose of miracles is not to glorify the individual performing them, but to point to the power and reality of God at work in the world. Walang ibang pararangalan. Pagdating sa miracles of God, there is no person to be glorified because the only miracle-working God is no other than our Lord Jesus Christ. Walang pararangalan. Diyos lang ang pararangalan sapagkat siya lang ang gumagawa ng himala. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. So, in the book of Hebrews chapter 2, verse 4, ang sabi niya dito, as we read that, okay, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Okay? Sa mga tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sa kanyang sariling kalooban. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng miracles. Please, look at me here. Ang Diyos ay totoo. Every day is a new day from Him. That's why you have no choice but to believe God. And if you remain faithful in God by believing Him, your faith
ay masasabi kong pataas ng pataas. At the more na tumataas ang faith mo, the more na ang Diyos ay natutuwa sa buhay mo dahil ang pananampalataya mo, ang tunay na pagtitiwala mo sa Kanya. Sinong nananampalataya sa Panginoon? Very good. That's why, please, habang nabubuhay ka, continue to believe in Him. Don't ever doubt God. Wag na wag kayong mag-aalinlangan sa Kanya. Ay, alam niyo ba kung bakit? Tayong lahat ay dispensable. What do you mean by dispensable? Tayong lahat ay papanaw. Hindi tayo permanente sa mundong ito. We're just temporary. Temporal lang tayo dito sa mundong ito. Did you get me? That's why all of us will grow old. Lahat po tayo ay patanda ng patanda ng patanda. Pero huwag kang mag-alala. Sadyang tatanda ka dahil hindi ka permanente dito. We have a permanent home and that is in heaven. So, tell to the person next to you, secure your salvation. Tiyakin mo ang kaligtasan mo. Okay? Kaya sa modern day, this modern day miracles continue to lead people to faith in Christ. Just as they did in the early church. And we will be used by God as channels of His blessing to reach others for Christ. Tayo po'y gagamitin ng Diyos para abutin din natin ang ibang tao para manampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen? Say hallelujah. Now, there are so many examples in the Bible, the illustration, na dapat nyo ito makita. Una, bakit totoo ang ating Diyos? Paul delivered a demon-possessed girl. Nung si Paul, ay nagpipreach, mayroon pong isang dalaga na nagsasabi, ito ang mga lingkod ng Diyos na magtuturo sa inyo ng mga katotohanan. Pero siya po ay manghuhula. At siya po ay kumikita sa pamamagitan ng mga panghuhula-hula niya. Ngayon, dahil sa hindi siya qualified to preach the Word of God, dahil hindi naman talaga siya anak ng Diyos, nagiging annoying, nakakainis yung ginagawa niya. That's why, ang ginawa ni Paul, pinalayas niya yung demonyo na nasa kanya, lumayas ka sa kanyang buhay in Jesus' name. Nung lumayas, nawala yung kanya pong panghuhula. Naubusan ng pera yung kanyang boss. Kaya nagalit yung boss niya kay Paul at saka si Silas. Pero I'm telling you this, ikaw at ako pala ay talagang may kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. Amen? Say hallelujah! So that kind of anointing, mga minamahal, na mayroon sila Pablo, ay hanggang ngayon, basta't na born again ka, you have that kind of mighty power. Pangalawa, Peter and John, pinagpray po nila, yun nagpapalimos na ikangay hindi paralitiko kundi siya ay pinanganak na may lumpo. Lumpo siya. Acts chapter 3 verse 1 up to 8. Sabi ni Paul, silver and gold I have none, but such as I have, I will give unto thee. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, rise up and walk. Alam nyo, pagkatapos na sabihin yun, purihin ang Diyos, si lumpo ay bigla pong lumakad at pinalayat pinagaling ng ating Diyos na buhay. Mayroon pong noong nakarampong linggo, which is, bumunta po dito ang mga tao dahil 7 gabi yung ating pong healing crusade. Na-miss niyo po yung mga miracles na yun. Mayroon po isang babae, kinulam. 3 days nang hindi kumakain. Siya hinang-hina na. Alam nyo, dahil sa kinontrol siya ng mangkukulam, walang magawa ang kanya pong mga magulang. Alam nyo nangyari? Dinala lang po dito.
Pinalayas ko lang po yung masamang espiritu, yung mangkukulam. Purihin ng Diyos, back to normal yung babae. Jesus is alive. Okay. At naalala ko din po, ito naman si Aeneas was healed of paralyzed. Book of Acts chapter 9, verse 32 to 34, pinag-pray ni Peter ang mismong paralitiko. At ano ang nangyari? Ito po ay gumaling. Please, itaas mo rin natin ating mga kamay. Because you are born again Christian, you will perform signs and wonders and miracles. You understand? You have the anointing. Say everybody say, I have power in the name of Jesus. I have power in the name of Jesus through the power of the Holy Spirit that is in me. Amen. Hallelujah. Kaya please, wag na wag kayong mag-aalilangan sa tunay na Diyos. Now, ang pwede lang mag-aalilangan ay yung mga tao na walang connection sa Diyos. Now, connect your life to the Lord and the Holy Spirit will indwell you. Indwell you, magkahari siya sa buhay mo at magugulat ka na lamang, hindi ka lang ligtas, blessing ka pa sa maraming mga tao. Gising pa ba kayo? Oh, isa pa. Number 4, doon po sa Philippian jailer, ito po'y iniligtas ng Panginoon. Bakit? Ikinulong si Pablo at saka si Silas. Pero they keep on worshiping and praising God. Tandaan nyo ha, may problema si Pablo at saka si Silas, sila ikinulong. Instead na magmukmok o kay umiyak, what they did, they keep on honoring and worshiping the living God. Ano po ang nangyari? Dahil sa ang Diyos ay natuwa sa kanila, biglang lumindol. At pagkatapos noon, lahat ng kanilang mga tanikala at pati na ang selda, kulungan, ay nabuksan. At natanggal ang kanilang mga tanikala. Pinatunayan lang ng Diyos na kapag ikaw ay nagpupuri, sumasamba sa Diyos na buhay, sa anumang problema na iyong nararanasan, may himala na nangyayari dahil ang Diyos ay natutuwa sa iyo. Wala kang dapat ikatakot sa buhay. If you have Jesus Christ in your life, you are secured by His mighty power. You are backed up by the mighty power of the living God. Sinasabi ko ito sa inyo, being your apostles, I know whom I believe. Kilala ko ang aking pong pinaninampalatayanan. Kilala ko ang aking Diyos na pinaglilingkuran. That's why walang pag-aalinlangan. Manatili ka lamang sumunod sa Diyos ng buhay. Mararanasan mo ang higit pa sa iyong mga inaasahan. Say hallelujah! That's why God declares He is the same yesterday, today, and forever. Yan ang sinasabi ng Hebrews 13 verse 8. Hindi nagbabago ang ating pong Panginoon Diyos, si Jesucristo, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Now, I'll give you an example. Si Sister Marisa, tumayo ka uli anak. Si Sister Marisa, bago sila napapunta ng New Zealand, siya po ay nagkasakit. Buntis po siya sa kanya pong bunsong anak. Sige, makako. Ito po ang kanya pong bunsong anak na malaki na, mas malaki po sa kanya. Okay, umupo na kayo mag-ina. Makinig. Siya po ay nasa ICU ng BOT-MC. ICU. Now, ang sabi ng doktor ay serious na siya, ICU na. Hindi namin ngayon mapuntahan, papuntas para ipag-pray. Alam nyo, sabi ni Reb Alice, baka pwede Daddy Bishop,
ipag-pray ninyo si Sister Marisa. Alam niyo ginawa lang namin? Sabi ko, sige, pag-pray natin. Kung sino man yung espiritu na umaalipin sa kanya doon sa ICU, kinukuha ko yun. At aking naengkwentro dito, in Jesus' name, nagulat po kami. Yung sumapi pala sa kanya ay isa pong babae na namatay doon po sa ICU dahil sa panganganak. Buntis din siya sa time na yon. Gusto rin pala mangyari yung kung ano yung kamatayan nung namatay na yon ay gusto rin niya mangyari kay Marisa. Purihin ng Diyos. After na ipag-pray, yun, buhay. At ang kanya pong anak ay naipanganak niya. At praise God, malusog na malusog yung kanya pong anak. Tandaan po natin ito. Ang Diyos ay hindi pwedeng limitahan. Basta't na born again ka, dapat ang puso mo at pananampalataya mo ay higit na mas malaki sa'yo. Kayong lahat na nanonood, God is a miracle working God. Naalala ko tuloy, during pandemic, mayroon pong nag-text po sa akin from Spain. Then, ang sabi niya, ito po ay suntok sa buwan, ang aking pong text, kung mababasa niyo o hindi, alam kong busy po kayo. So, nabasa ko nga naman, kung pwede ako magpa-pray over. Sige. So, in-explain niya sa akin kung ano yung nararamdaman niya, na siya po ay lagi pong nahihilo. Hindi maintindihan ng doktor ang kanya pong kalagayan. At minsan po ako'y nakasakay sa bus, sabi niya, ako ay parang nananaginip palagi na parang lumulutang, na parang feelings ko lagi maaksidente. So, ang dami niya pong sakit na naramdaman. Alam niyo, through phone lamang po, nag-deliverance po kami. Ilang espiritu, masasamang espiritu, ang sumapi sa kanya. Pinalayas ko lang sa pamamagitan ng ano tawag doon? Virtual purihin ng Diyos. Right after na mapaalis ko yung espiritu na sa kanya dahil nag-react, purihin ng Panginoon, instantly pinagaling ng ating Diyos na buhay. May revelation po ngayon. Hindi niyo po ba alam na ang operasyon ngayon, minsan nagpe-perform ang mga nasa UK at kausap ang mga nandito po sa Manila, the same hospital, nag-oopera sila dito. Okay? Sa UK. Sa pamamagitan ng robotic. Dito lang po sila nag-opera, tinitignan lang sa screen. Mamaya-maya, tapos ng operasyon. Magaling na. Ang nag-opera na naroon sa UK, ang inoperahan ay dito sa Pilipinas. Idinaan lang po ito sa pamamagitan ng robotic operation. I'm telling you this, all truth is parallel. God is not limited by distance, nor space, nor even time. Amen! Mga minamahal, sobra ang kapangyarihan ng ating Diyos. If you only believe, you will see the amazing power of the living God. That's why every man and woman dineclare ng Diyos, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. So we need to be born again in order to experience the power of the Holy Spirit. Akala ng iba pag born again religion. No, that is a personal relationship with God. That's why the Holy Spirit ay pumapasok sa buhay natin. So here are 4 ways na dapat natin maintindihan how we can spread signs, wonders, and miracles today. These are the 4 ways. Una, through faith and prayer. Say, faith and prayer. Isa pa.
Sinong may faith kay Lord? Raise your hand. Through your faith, the power of the Holy Spirit will move in a mighty way. Through your faith and prayers. Matthew 17 verse 20. Ang sabi niya, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mostasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. May revelation po dito. Palapakan muna natin si Lord. Pag mayroong kang pananampalataya, may mangyayaring himala. Pag mayroong kang pananampalataya, maski nasa ibang bansa ang pinagpe-pray mo, may kapangyarihan na dadaloy sa kanila. At pag may pananampalataya ka, may magaganap na mga bagay na imposible, magiging posible lang sa Kanya. Kaya magagawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng tao. Manalig ka lamang, may himala. Say hallelujah! So please, don't ever limit God. We are serving the God who is limitless. Limitless po siya. Sandali, ako ba naiintindihan niyo pa? So I am encouraging you, through faith and prayer, God will move. O tingnan niyo si Josiah, nag-pray lang po kami, nila Pastora Medi, doon po sa Amerika. Si Josiah nasa ospital. Anong sinabi ko lamang? Through virtual, ang sabi ko, in Jesus' name, Josiah, dinudurog ko ang mga bato na nasa iyong bile duct now, in Jesus' name. Nakalagay kasi sa Bible, ang Word of God is a hammer. Pandurog ang words of God. Kaya kapag mayroong kang salita ng Diyos, nagbabasa ka ng Biblia at ito ina-apply mo, ino-honor ng Diyos yun. Ano nangyari kay Josiah? Nung inoperahan, di ba, sabi ng doktor, bakit hindi namin nakita? Wala palang nakabara. Ano sabi ng doktor uli? Siguro ito ay natunaw at ito ay sumama na sa tahi mo. Kaso nga lang, nagastusan si Josiah ng kulang-kulang 700,000. Now, in-schedule siya para operahan. Pero bago operahan uli, siya na mismo ang pumunta. I-ultrasound po ninyo ako. Pumunta uli sa ospital, doon sa Manila. Walang nakita. Nagkaroon uli ng panibagong second chance. Pumunta naman sa Lipa. In-ultrasound. Puri ng Diyos na buhay. Hindi na siya ooperahan. Wala nang nakitang bato. Kaya sabi ko kay Pastora Medi, hindi na operahan, hindi ka nagagastos na 1 million. Sa lagay, binibiro ko po siya. Abay, mag-offering kayo kay Lord. Tama? Bakit? Hindi na siya masusugatan. Tinanggalan ng Lord, nag-opera si Lord. O dapat bigyan mo siya ng mataas na papuri at pagsamba. Amen. Through faith and prayers. Kaya sabi mo sa katabi mo, laging magdasal. Magdasal na magdasal. Pangalawa, by using the name of Jesus. Dito matindi, sikreto to. Sabi ng Lord, hindi na pala sikreto, sinabi na. John chapter 14, verse 12 to 14. Ang sabi niya, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa dito, para maparangalan ang Ama. Whatever you ask the Father in my name, I will do it.
Ulitin ko muli, ano man ang hilingin mo sa Ama, sa pangalan ko, sabi ni Jesus, gagawin ko. Sinong gagawa? Sinong gagawa? Abay si Jesus. Grabe na to. Oh, hindi pala ikaw ang gagawin. Anong gagawin mo lamang? Humingi ka at ang Diyos ay gagawa. Ano man ang hilingin ninyo sa Ama, gagawin ko para ano? Maparangalan ang Ama. Oh, ang Diyos, ang Panginoon Kristo, ang magpaparangal sa Ama. Ano naman ang gagawin mo lang? Tumingin ka sa akin dito. Ang gagawin mo lamang, manalangin. Humingi kay Jesus, gagawin ni Jesus, at ang gagawin naman ni Jesus, pararangalan ang lakas ang Amang sumasalangit. Oh, ang tungkulin mo lang naman ay manalangin Ang tungkulin mo lang manalangin. Kaya sabi mo sa katabi, manalangin ka. Manampalataya ka. May nangyayari. Matindi yung word na yon. Ang ulitin mo muli, John chapter 14, verse 12 to 14. Ano sabi niya muli? Oh, at anuman, okay, tingnan niyo ha, ang word niyo doon, at anuman ang hilingin ninyo sa Ama, gagawin ko. Pagkakatandaan mo, oh, tingnan mo yung word doon. Remember this, pagkatandaan ninyo. Ulit. Ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anuman ang hilingin ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan. Kaninong pangalan? Kay Jesus. Gagawin ko. Ano raw? Gagawin po niya upang ano? Maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Oh, verse 14, sabay-sabay. Go! Isa pa. Go! Kanino ka hihingi? Kay Jesus, anong kanyang gagawin? Ano ang kanyang tugon? Ang tugon niya ay, ito'y aking. Bigyan mo ng high five yung katabi mo. Atin yon! Mararanasan mo ang higit pa sa iyong inaasahan. Bakit? Humihingi ka sa Diyos na buhay. Grabe na to. That's why iba ang pagiging asensado ng taong may Diyos. Iba ang nararating ng isang taong may Diyos. Iba ang mararanasan kagalakan, kasiyahan, kagalakan, tagumpay ang nasa Diyos. Hallelujah! That's why ang gusto lang ng Diyos, tumawag ka sa Kanya, manalig ka, may nangyayari. Amen! Oh, kaya ito paulit-ulit kong sinasabi dahil gusto ko na ma-enjoy mo ang iyong Christian life. Nais ng Diyos na ma-enjoy mo ang relasyon mo sa Diyos na buhay. At ano pang sinabi niya dito? Mark 16 verse 17 at 18. Ang sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong kapangyarihan. Sa pangalan ko, sila'y magpapalayas ng demonyo. Ang una na kapangyarihan mo, magpapalayas ka ng demonyo. Magsasalita ka sa iba't ibang wika. Matuklaw ka man ng ahas, makainom ng lason, hindi ka mamamatay. Hindi yung maglalason ka, ha? At ipapatong mo ang kamay mo sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling! Kaya tingnan ninyo, si Eugene, pinatungal natin ng kamay. At sabi ko, tinutunaw ko ang iyong mga bukol sa iyong breast. At inutusan ko siya.
After na ma-deliverance, magpa-x-ray ka na o magpa-check up ka na. Siya iyak ng iyak. Bakit? Nawala na yung mga bukol sa kanyang breast. This is an apostolic church. Dahil sa apostolic po ang ating pong church, grabe, maraming milagro ang kanyang ipapakita sa ating lahat. Huwag natin lilimitahan ang ating Diyos na buhay. Amen? Gamitin mo ang kamay mo at gagaling ang mga may sakit. In Jesus' name. Sige. Ang tawag dito, exercise. Sabi natin ngayon, in Jesus' name, ipinapatong ko ang aking kamay sa mga may sakit. Ngayon, itinatakwil ko ang sakit karamdaman. In Jesus' name. At sabi mo ngayon, pinapadali ko ang kompletong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Tumingin uli kayo sa akin. Pag kayo po'y nag-pray, kung ano yung specific na sakit, bibigkasin mo yon. Tinutunaw ko ang sakit karamdaman na cancer o whatever yan. Tapos lumayas ka sa pangalan ni Jesus. At tandaan mo, manampalataya ka na may ginawa si Lord at yon ay mangyayari. And pinakahuli, para ikay manatiling anointed, powerful, lagi kang mapuspos ng Holy Spirit. Hallelujah. Acts chapter 1 verse 8, ang sabi niya, you will receive power when the Holy Ghost will come upon you. Tatanggap ka ng kapangyarihan, pagbaba ng Banal Espiritu Santo sa inyo. At kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mga minamahal, ang pangako ng Diyos na ito, nating ito, sasamahan tayo ng Lord. Kaya please, nasahin mo, Lord, puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan. Kaya, ang mismong apostolic ministry, ito po'y ipinagpapatuloy po natin. At ang Diyos ay laging excited sa lahat ng tao na gustong magpagamit sa Kanya. Sino magpapagamit kay Lord? Tandaan nyo ha? Buhay si Lord! Gagamitin ka niya for His own glory. Amen? Dahil ang sabi ng Matthew chapter 19 verse 26, with God all things are possible. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya huwag mong lilimitahan ang ating Panginoon. Sige, tumayo tayong lahat. Tumayo tayo. At sabi mo sa Kanya, I call on your name. Hallelujah. Let us sing this song. Sing this song with all your heart. Thank you, Jesus. Hoping for your care. Hoping for your care, your power and love. Always be there. Always be there. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. Help me, I pray. Help me, I pray. Break me and mold me. Break me and mold. Teach me your ways. Teach me your ways. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength. For I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace.
want to live for you, God. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, pag-ibig mo't lakas. Lord, kailangan ko ang kailangan ko, ang kailangan ko. Tulungan ako. Baguhin lubos. Turuan ako. Ako'y lumalapit, kamalapit kay Lord na may pananampalataya. At sumasamo. Palakasin ako. At di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako. Ang buhay ko'y sa'yo. I call sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo. Ako'y lumalapit at sumasamo. Malakasin ako. At di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako. Ang buhay ko sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo. Pag-ibig ko. Let's bow down our head and close our eyes. Lahat kayo na nananampalataya sa Diyos at kayong lahat na nangangailangan ng Diyos, yumuko kayo at pumikit. Ipatong ang kamay mo sa dibdib mo. Sabi mo kailangan mo siya. Sabi mo ang prayer na ito, Lord Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan, sa mga pag-aalinlangan, sa anumang mga pagdududa. Lord, patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Lord Jesus, nananampalataya ako sa iyo. Ikaw lang ang tunay na Diyos at wala nang iba pa. Lord, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. Maghari ka sa buhay ko. Holy Spirit, maghari ka sa buhay ko. Ikaw ang manguna at gamitin mo ako para sa iyong kapurihan. Use me, Lord, for your glory alone. I love you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, habay kayo nakapikit. Humingi ka ngayon ng gusto mo. Ask anything you want now. Ask anything you want.
at manampalataya ka na matatanggap mo ang iyong hinihiling. Lord Jesus, ibigay niyo po ang dalangin ng puso ng iyong mga anak. Hayaan niyo din po, God, na lahat kami ay patuloy na magpapatuloy na gagawa sa iyong pinagagawa. O God, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat. Lord, I pray, ibigay niyo ang dalangin ng kanilang puso. Yung may sakit, pagalingin niyo po, Panginoon. I speak healing sa may mga karamdaman. Kung inihiling mo ang kagalingan, tanggapin mo. In Jesus' name. Mangyari ngayon. O, kung kailangan mo naman, masaya at matagumpay na pamilya, tanggapin mo. Kung yan ang inihiling mo, maayos na relasyon ng mag-asawa, maayos na relasyon ng anak sa magulang, ng magulang sa anak, maayos na relasyon sa kamag-anak, maayos na relasyon sa mga kaibigan, maayos na pag-aaral. I pray, God, make them all victorious. And God, man ito'y sa politika, i-bless mo po sila, Panginoon ko. I also pray, God, na ang personal na dalangin nilang puso ay kanilang makamtan. Lord, all the J1 people who are in this place right now, maging sa online members ng J1, the Lord prosper you and keep you and give you peace. You are declared super blessed today. Everybody say, akin yon. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Woo! Hallelujah! The Lord bless you today. Again, hindi lang si Apostle Art ang magpapatuloy sa miracles na pinagagawa ng Diyos. Lahat po tayo ay gagawa for the glory of the living God. Amen. You may be